Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo sa ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang good afternoon sa inyong lahat, mga kapatid. Father, Kapistahan po ngayon ng mahal na ina ng Fatima. Nagpakita sa tatlong batang pastol na sina Lucia, Francisco at Jacinta. Si Francisco at Jacinta namatay agad pagkatapos ng 3 taon. Mga bata pa sila namatay. Ngunit si Lucia ay naging madre at kailan lang po naging kaibigan pa ni Pope John Paul II. Mga kapatid, ang ating mahal na ina, iisa ang kanyang misyon, mensahe sa mga pagpapakita niya. Manalangin. Manalangin. Lalong-lalo na ang Santo Rosario. Kaya nga po, ang pananalangin natin ng Santo Rosario, magiging malapit tayo sa ating ina na si Maria, at sino naman ang pinakamalapit kay Jesus? Natural, yung nagdala sa kanya dito sa mundo, ang mahal na ina. Kaya nga po, ang debosyon kay Maria ay debosyon din sa ating Panginoong Hesukristo. Yung dalawa, hindi natin parang halos mapapaghiwalay. Kasi ang anak, naging anak siya, naging tao dahil sa nanay. Kaya nga kahapon, Mother's Day, pinagdiwang natin. Paalala sa atin na tayong lahat ipinanganak dito sa mundo, sa lupa, sa pamagitan ng ating mga nanay. Kaya dapat nakapagpasalamat tayo sa ating nanay. Nayakap sila, nakapagsabi tayo ng pagmamahal sa kanila, nakapagsabi ng patawad sa kanila, o pagsasabi ng ating pagmamahal sa kanila, o paumanhin sa ating mga nagawang pagkakamali. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo dito sa Ebanghelyo ay nagsasabi sa kanyang mga tagasunod. Sabi niya dito, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mula po yun sa ating Panginoong Jesucristo, ang Poong Nazareno.
mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang ating buhay ay ang pagsunod sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo, ang Puong Nazareno. Hindi natin pwedeng makita ang Puong Nazareno na walang krus. Ibig sabihin, siya man ay nagbata ng maraming hirap, ngunit hinarap niya. Tinanggap niya yung pagsubok at buong pagtitiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos Ama na tutulong sa Kanya. Kaya nga dito, sinambit na rin ng ating Panginoon Jesucristo na kahit siya'y iwan ng kanyang mga alagad, magkakanya-kanya yung mga alagad niya, sabi niya dito, ngayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Naranasan na ba natin yung tinatawag na homesickness? Kahit sa gitna ng maraming tao, sa gitna ng malakas na tugtugan, sayawan, o maraming kaibigan, barkada, meron tayong kalungkutan. Halimbawa, lalo na pag nasa abroad, yung loneliness or homesickness, naku, kapag dumating to sa atin, medyo mahirap tanggapin ito. Pero, ang pakiramdam kasi ng homesickness o loneliness, akala natin nag-iisa tayo. Nag-iisa tayo, walang nakaunawa sa atin. Pero, huwag tayo mag-alala. Ang Panginoong Jesucristo, ang sambit niya, kasama niya ang Ama. At ang ating Panginoong Jesucristo naman ay nagsasabi, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Ibig sabihin, ang kanyang presensya ay nariyan. Lalong-lalo na sa harap ng mga pagsubok. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa ating mahal na ina naman, sa kanyang apparition sa Lourdes, France, February 11 kay Saint Bernadette Soubirous, iisa naman ang sinambit ng ating mahal na ina kay Bernadette. I cannot promise you happiness in this world, but only in the next. Yun ang sabi ng mahal na ina kay Bernadette. I cannot promise you happiness in this world, but only in the next. Kaya nga, noong si Bernadette ay magkaroon ng cancer sa buto, sabi ng kanyang kaibigan, mga madre na kasama niya, you pray, you ask the Blessed Mother to heal you. Pero sabi ng visionary na si Bernadette, ang sabi niya, I am like a broom that after I was being used, I was placed at the back of the door. But I am so happy. Tulad lang ako ng isang walis na pagkatapos gamitin, inilagay sa likod ng pintuan. Pero masaya ako. So, yung pagsubok dito sa lupa, pangkaraniwan. Kaya nga, yung krus ng ating Panginoong Jesucristo, pagpapaalala sa atin na bilang Kristiyano, kasama yun sa ating buhay. At maging ang Panginoong Jesucristo ay nagsasabi rito, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ibig sabihin, ang Diyos hindi nangangako ng buhay na walang pagsubok. O sige po, may nakita o kakilala ba kayo na batang spoiled?
yung bata na binigay lahat ng magulang ang kanyang gusto. Kunting iyak, ibinibigay ng magulang. Kunting kibot, kumbaga yung magulang, ibibigay kagad. Ang sabi, mahal kasi ng magulang yung bata, kaya ayaw niya na umiiyak yung bata, o kung ano man ang gusto ng bata, sinusunod. Naku, delikado po. Bakit? Mababa ang pain tolerance ng batang ganun. Mababa. Na bandang huli, maliligaw siya ng landas. Sigurado po. Bakit? Hindi niya alam kung paano pagsikapan makuha ng maayos ang kanyang hinihingi. Kapag nag-aral siya, gusto niya kagad, nagtatap siya sa klase nang walang pawis, nang walang effort. Hindi pwede. Kailangan pagsikapan niya, matutunan niya kung paano maging kanya yung isang bagay at maging karapat-dapat siya. Opo mga kapatid, sabi nga ng isang libro, Follow Your Heart ni Matthew Andrews, what is the most boring life? The life which has the life that has no challenge. Ang buhay na walang, kumbaga, pagsubok. Sige po, maglakad tayo. Anong gusto natin na maramdaman? Lahat ng gusto nating maramdaman, yun lang maramdaman natin. Walang pagsubok. Isipin natin, pag nag-exam tayo, top ng klase kagad. Pag sumakay tayo, papunta sa isang lugar, nandun kagad tayo. Walang challenge. Bandang huli, mainip tayo. Mainip tayo. Opo mga kapatid, sa psychology, kung baga, yung pagharap natin sa mga pagsubok, kasama po yun para maging resilient tayo, maging matatag tayo sa anumang pagsubok. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nasambit niya. Kahit iwan siya ng kanyang mga alagad, hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang Ama. Naranasan niyo na ba na yung tinatawag na i-ostracize ng mga kaibigan, yung pagtutulong-tulungan ka, nag-iisa ka lang laban sa lahat, pero ginagawa mo lang kung anong tama. Pero at that moment, payapa ka. Bakit? Kasi tama ang ginagawa mo. Amen? Ang mali, kahit kumampi tayo sa mali, mali pa din. Hindi po nagbabago. Ang tama, kahit gawin ng nag-iisang tao, nananatiling tama. Wala pong duda doon. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, kahit siya'y itinatwa ng bayan, pinagtawanan, nilibak, iniwan ng kanyang mga alagad, hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang Ama. Ang mahal na ina, sa panaan ng krus, nandun siya kasama ni Juan the Beloved, puso na parang tinarakan ng balaraw. Pero si Maria nanatili pa din na nagtitiwala sa Ama. Mga kapatid, upo, kung may mga pagsubok man, kasama yun sa buhay. Nanoon na ba tayo ng isang pelikula na opening pa lang, panalo kagad yung bida? Eh di tapos na yung pelikula. Tama, mali. Pero pag may pagsubok, ayan, makikita natin yung bida, nagsisikap siya. Sige nga, sige, mag-recall tayo sa mga nakakilala pa kay Fernando po Jr., kay EPJ. Di po ba? Ano ang pangkaraniwang nangyayari kay EPJ sa mga una o gitna? Bugbog sarado siya, bugbog sarado ng mga kalaban niya. Bandang huli, ano? Pahilot muna, pahilot, para matanggal yung mga lamig-lamig. Bandang huli, siyempre, panalo siya. Panalo siya. So, ang reward, it is given in the end. Hindi po sa umpisa pa lang.
Kasi hindi natin matutunan ang lasa ng tagumpay kung nandyan kagad. So mga kapatid, opo, ang Panginoong Jesucristo, kanyang ipinakita ang katapatan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang mensahe sa atin, lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung meron man mga kapighatian, pagsubok sa mundo, ibigay natin ang ating pagtitiwala sa tulong ng Panginoong Diyos. Kumapit tayo sa Kanya. Huwag tayong aalis sa Kanya. Kumbaga kung may pagsubok, mas lalo tayong dapat kumapit. Nung kami po ay novices, kasi po SBD ako, 1994, 1995, nasa Mindoro kami, Calapan. Pumunta kami sa Pulo. Ito yung Calapan, merong isla doon, tinatawag na yung Pulo. We spent 5 days doon sa Pulo. Yung isa, taga Manila, sabi niya, nakakatakot naman sumakay ng bangka kasi malit yung bangka. Tatawirin namin yun. Sabi ng isang kaklase ko, huwag ka matakot. Kasi yung bangka, kahit magkaroon niya ng tubig, mabutas yung bangka, magkaroon ng tubig, hindi yan bababa. Kapit ka lang, kahit katig lang, kahit sa katig ka lang kumapit. Huwag kang aalis, kumapit ka lang doon. And then, dinagdagan niya. Di ba gano'n naman ang buhay? Kapag kumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo lulubog dahil patuloy ang ating pagkapit sa Kanya.